Session of the 12 Sangguniang Panlalawigan of Isabela into order. Magsitayo po tayong lahat para sa invocation and national anthem. O Diyos namin mapamahal, Isabela'y aming inialay sa iyong liwanag at pagkabay. Sa lupang pinagpala ng biyaya, palay at mais na sagana, bundok, ilog at kapatagan, handog mo sa aming lalawigan. Basbasan mo ang Isabela, lalawigang aming minamahal, sa pagkakaisa at pag-asa, patnubayan mo ang bawat isa. Sa iyong liwanag kami ilalagay, pag-ibig mo ang aming landas. Sa unos man o payapang bukas, ikaw ang lakas na di kukupas. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat. Madam Secretary, please do the roll call. Thank you, Mr. Chair. For today's session, we have the Honorable Evan J.C. Diaz, the Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Honorable Ed Christian S. Go, Honorable Angelica L. Reyes, the Honorable Jose T. Panganiban Jr., Honorable Ramon Juan N. Reyes Jr., Honorable Clifford R. Raspado, Honorable Abigail V. Sable, Honorable Manuel Faustino U.D., Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Honorable Marco Paulo A. Meris, Honorable Amador A. Gafud Jr., Honorable Maria Catrina Jessica G.D., Honorable Antonio S. Wee, Honorable Catherine Joy L. Ligaspi, and the Honorable Vice Governor Francis Faustino A.D. Your Honor, I hereby certify as to the presence of a quorum. With the Secretary's certification of a quorum, I now formally call this session into order. Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna pong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat, of course, sa ating Mayor Faustino U.D. IV. Palakpakan naman po natin.
sa ating Vice Mayor Tocles Santos Jr., sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan, palakpakan naman po natin. At sa buong pamahalaang lokal ng San Manuel para sa mainit ninyong pagtanggap po sa amin sa ika-12 mobile session ng Sangguniang Panlalawigan. Sa tuwing nagsasagawa po tayo ng ating mobile session, hindi lang po tayo lumilipat ng lugar para magpulong. Ang tunay po na layunin nito ay mailapit ang pamahalaan po sa tao. Kasi sa totoo lang po, iba ang nababasa sa report, iba rin ang naririnig natin po sa opisina. Pero kapag tayo mismo ang pumupunta sa mga bayan at komunidad, doon natin mas nakikita at nararamdaman ang tunay po na kalagayan ng ating mga kababayan. Doon natin nakikilala ang mga magsasakang araw-araw na nakikipagsapalaran para may maihain sa hapag ng kanyang pamilya. Doon natin makikita ang mga magulang na nagsisikap para mapagtapos ang kanilang mga anak. Doon din po natin naririnig ang mga pangarap, mga hinanaing, ang mga kwento po ng ating mga kababayan. At iyon po ang dahilan kung bakit napakahalaga ang mga pagkakataon po na tulad nito. Hindi lang po kami nandito para magsagawa ng sesyon. Nandito kami para po makinig. Nandito kami para mas maintindihan ang mga pangangailangan ng ating mga komunidad. At nandito kami para masigurong ang mga desisyon ginagawa po namin sa lalawigan ay may koneksyon sa tunay po na buhay ng ating mga kababayan. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa bayan ng San Manuel sa pagbubukas ng inyong tahanan para po sa amin ngayong araw po na ito. Sa huli, pare-pareho lang naman ang ating pong mga layunin. Ang mapabuti ang buhay ng bawat Isabelenyo. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at pakikiisa. The Honorable Floor Leader is hereby recognized. Your Honor, for the reading and approval of the minutes of the previous session, I move to dispense with its reading and approve the same, subject to any corrections submitted to the Secretariat. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for question hour and appearances in today's session, may we ask the assistance of Madam Secretary. Your Honor, Madam Secretary is recognized. Your Honor, for this session, we have with us the officials of the Local Government Unit of San Manuel, Isabela, headed by the Honorable Mayor Faustino Yudi IV and the Honorable Vice Mayor Temestocles A. Santos Jr., along with the officers of the Liga ng Mga Barangay San Manuel Chapter and the Sangguniang Kabataan Federation San Manuel Chapter, youth leaders, and other invited guests. The august body shall conduct a public consultation with them later in today's session, Your Honor. To all our distinguished guests, we thank you for your presence and participation here in our session. Let us now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, I move for the approval by omnibus motion the referral of the ordinances, resolutions, and executive orders to the appropriate committees as indicated in the agenda. There is an omnibus motion referring the resolutions, ordinances, and executive orders as indicated in the agenda to the appropriate committees. Is there any second po? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for proposed ordinances and resolutions, let us ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For proposed ordinances and resolution, first, we have a resolution granting the application for accreditation of Isabela Christian Mission Frontier Incorporated as a civil society organization operating in the province of Isabela. Sponsor, Honorable Angelica L. Reyes, Chairperson, Committee on Awards, Citation, and Accreditation. The sponsor is recognized.
Your Honor, I move for the approval of a resolution granting the application for accreditation of Isabela Christian Mission Frontier Incorporated as a civil society organization operating in the province of Isabela. On first reading, that it be calendared second and final reading later in today's session. So I move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution granting the application for accreditation of United Senior Citizens Welfare Association of the Philippines Incorporated as a civil society organization operating in the province of Isabela. Sponsor, Honorable Angelica L. Reyes, Chairperson, Committee on Awards, Citations, and Accreditation. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, I move for the approval of resolution granting the application for accreditation of United Senior Citizens Welfare Association of the Philippines Incorporated as a civil society organization operating in the province of Isabela on first reading, and that it be calendared for second and final reading later in today's session. So I move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III on behalf of the Provincial Government of Isabela to sign, approve, and execute the performance commitment for health facilities of Cauayan District Hospital in compliance with the Philippine Health Insurance Corporation requirements for the implementation of the Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP and guaranteed and accessible medication for outpatient treatment or gamot accreditation. Sponsor, Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Chairperson, Committee on Health. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, I move for the approval of a resolution authorizing Honorable Governor Rodito T. Albano III on behalf of the Provincial Government of Isabela to sign, approve, and execute the performance commitment for health facilities of Cauayan District Hospital in compliance with the Philippine Health Insurance Corporation requirements for the implementation of the Yaman Kalusugan Program and guaranteed the accessible medication for outpatient treatment accreditation on first reading, and that it be calendared for second and final reading in today's session. So I move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution recognizing the remarkable achievement of Ms. Michelle Pagaduan Pama for placing 8th in the May 2026 Dental Hygienist Computer-Based Licensure Examination. Sponsor, Honorable Catherine Joy L. Legaspi, Chairperson, Committee on Youth and Sports Development. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of a resolution recognizing the remarkable achievement of Ms. Michelle Pagaduan Pama for placing 8th in the May 2026 Dental Hygienist Computer-Based Licensure Examination on first reading, and that it be calendared for second and final reading later in today's session. So I move, Your Honor. There is a motion on the floor. Is there any second po? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for petitions, requests, and other communications, may we ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For petitions, requests, and other communications, we have a letter from Bayanihang Masa Sincere Advocacy Responsible Action Incorporated or BIGKIS with office address at Plaridel Subdivision, Santiago City, Isabela, applying for accreditation as a CSO in the province of Isabela. May we hear from the Honorable Floor Leader. Your Honor, the matter shall be referred to the Committee on Awards, Citations, and Accreditation for its appropriate action. Matter is referred to the Committee on Awards, Citations, and Accreditations. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under unfinished business, considering that the resolutions declaring the reviewed appropriation ordinances from the municipalities of Jones and Quirino were properly calendared for second reading and already included in the agenda, I move for the approval by omnibus motion of all these resolutions on second and final reading.
There is an omnibus motion to approve on second and final reading the resolutions declaring as operative both the appropriation ordinances from the municipality of Jones and Quirino as listed in the agenda and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure. Is there any second po? Second. Any objections? Hearing none, the omnibus motion is approved. All resolutions are hereby approved on second and final reading. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on reviewed measures, I respectfully move by omnibus motion for the approval of all committee reports on reviewed measures as listed in the agenda and for the same to be considered as the official acts of this body under plenary. There is an omnibus motion on the floor. Is there any second? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on regular measures, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for business of the day, may we ask the assistance of Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. We have a resolution granting the application for accreditation of Isabella Christian Mission Frontier Incorporated as a civil society organization operating in the province of Isabela. Sponsor, Honorable Angelica L. Reyes, Chairperson, Committee on Awards, Citation, and Accreditation. The sponsor is recognized for her opening statement. Thank you, Your Honor. Your Honor, distinguished members of this august body, I rise to sponsor the resolution granting the application for accreditation of Isabella Christian Mission Frontier Incorporated as a civil society organization operating in the province of Isabela. Matapos ang masusing evaluation ng Committee on Awards, Citations and Accreditation, we find that the applicant has substantially complied with the requirements set forth under DILG Memorandum Circular Number 2025-060. Naipasa rin ito ang mga kinakailangan documentary requirements bilang bahagi ng proseso ng accreditation. Bukod dito, ang aplikante ay napatunayang isang reliable institutional partner ng provincial government of Isabela, consistent with their stated objectives and its track record of operations. Nakita rin ng komite na ito ay may sapat na financial capability upang gampanan ang tungkulin at pananagutan ng isang accredited CSO sa lalawigan. Your Honor, I move for the approval of this resolution on second and final reading, considering that this measure enjoys substantial support from the esteemed members of this august body. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the resolution granting the application for accreditation of the Isabella Christian Mission Frontier Incorporated as a CSO in the province of Isabela. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Madam Secretary. A resolution granting the application for accreditation of United Senior Citizens Welfare Association of the Philippines Incorporated as a CSO operating in the province of Isabela. Sponsor, Honorable Angelica L. Reyes, Chairperson, Committee on Awards, Citations, and Accreditations. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, with the same reason as mentioned in the previous resolution, Your Honor, I move that the approval of the resolution on second and final reading, considering that this measure enjoys substantial support from the esteemed member of this august body. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the resolution granting the application for accreditation of United Senior Citizens Welfare Association of the Philippines as a CSO in the province of Isabela. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III on behalf of the Provincial Government of Isabela to sign, approve, and execute the performance commitment for health facilities of Kawayan District Hospital in compliance with the Philippine Health Insurance Corporation
requirements for the implementation of the Yaman ng Kalusugan Program or the YAKAP and the Guaranteed Accessible Medication for Outpatient Treatment Accreditation. Sponsor Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Chairperson, Committee on Health. The sponsor is recognized. Sa ating kagalang-galang na presiding officer, aking mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, sa lahat ng mga narito ngayon, na mga nanonood sa live Facebook, sa ating provincial information office. Ako ay tumatayo upang i-sponsor ang resolution na nagbibigay otoridad para sa ating kagalang-galang na Gobernador Rodito T. Albano sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela na aprubahan at lagdaan ang performance commitment for health facilities ng Kawayan District Hospital alinsunod sa PhilHealth requirements para sa implementasyon ng yakap, gamot at iba pang health program accreditations. Ang panukalang ito ay mahalaga upang matiyak ang tuloy-tuloy na compliance ng ating health facilities sa mga requirements ng PhilHealth at upang higit na mapalakas ang access ng ating mga kababayan sa outpatient services, medicines, at iba pang mahalagang serbisyong pangkalusugan. Higit pa rito, ang pag-aproba ng performance commitment na ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang institutional eligibility ng Kawayan District Hospital sa mga programang nagbibigay ng maayos at mas abot kaya at mas napapanahong serbisyo medikal sa ating mga pasyente. Your Honor, I move the approval of this resolution on second and final reading, considering that this measure enjoys substantial support from the esteemed member of this august body. So I move, Your Honor. Your Honor, may I move for the suspension of the rules and declare a recess to allow the Honorable Faustino G.D. III to deliver a message to this august body. There is a motion to suspend the rules and declare a recess. Any second po? Any objection? Hearing none, the motion is duly approved. Rules are now suspended. 5-minute recess. Ayan na po. I move that the session be resumed and the plenary rules be restored. There is a motion for the resumption of the session and the restoration of the plenary rules. Any second po? Any objection? Hearing none, the motion is duly approved. Session is resumed and plenary rules restored. There is a motion to approve on second and final reading the resolution authorizing the Honorable Governor to sign, approve, and execute the performance commitment for health facilities
with PhilHealth. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Madam Secretary. Next is a resolution recognizing the remarkable achievement of Ms. Michelle Pagaduan Pama for placing 8 in the May 2026 Dental Hygienist Computer-Based Licensure Examination. Sponsor, Honorable Catherine Joy L. Legaspi, Chairperson, Committee on Youth and Sports Development. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of this resolution on second and final reading, considering that this measure enjoys substantial support from the esteemed members of this august body. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the resolution recognizing the remarkable achievement of Ms. Michelle Pagaduan Pama for placing 8 in the May 2026 Dental Hygienist Computer-Based Licensure Examination. Is there any second po? Second. Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish Ms. Michelle Pama a copy of the resolution of her information. Next item, Honorable Floor Leader. For third reading, Your Honor, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under the undersigned business, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, may we now inquire if any member wishes to avail the privilege hour. Is there any member who wishes to avail the privilege hour? There being none, we shall now proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Announcements, Your Honor. Are there any announcements? There being none, please proceed to the next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, may we now proceed with the scheduled public consultation with our partners and stakeholders here in the municipality of San Manuel. As such, I move that we suspend the rules and declare a recess to allow the holding of the said consultation. There is a motion to suspend the rules and declare a recess for the conduct of the public consultation. Any second po? Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Rules are now suspended. The session is now on recess for the public consultation. Hinihiling ko po sa mga kalalawigan natin dito sa ating bayan ng San Manuel, open forum po ito. Baka may mga katanungan kayo, inquiries, suggestions. Pwede pong lumapit dito sa ating mga kabataan, sa ating mga SKs, sa ating mga magigiting na barangay officials, sa ating Vice Mayor, SBs na nandito, mga bisita. Si Mayor po. May we call Honorable Rodrigo Ramitere, Punong Barangay, District 1. Good morning po sa ating pong lahat ng mga kaprobinsyahan. Lahat po ng board member nandito po ngayon, sa ating mahal na Mayor Don D. at sa ating napakasipag na Vice Governor dito sa probinsya ng Isabela, Sir Honorable Francis Faustino A.D. Morning po, sir, sa pagbisita mo dito sa aming bayan ng San Manuel. At nabigyan kami ng pagkakataon, lalong-lalong kami mga barangay officials, na siguro hindi kayo mawawala ng problema pagdating ng mga hinaing, pagdating sa mga barangay. Una po, ang concern ko lang po dito is yung pagkakaroon po kami ng bagong pagtatayon na pag-aari ng barangay. Na isa po yung pangarap po ng aming mga kabarangayan na magkaroon po ng sariling lupa. Ang concern po dito is yung mga proseso po na mga gagawin. Kasi yung barangay po natin is nakatayo lang po sa isang boundary o dead end na kalsada. Kung ano po yung mga dapat po namin gawin dito at kung lilipat kami sa bago namin nabiling lupa ay
sana yung iiwanan namin lupa is magkaroon po ng maging pag-aari ng barangay itong isang dead end na kalsada. Kung ano po yung mga dapat po namin gawin, proseso, para magkaroon na rin po ng isang pag-aari ng aming barangay, Barangay Distrito 1. Maraming salamat po sa inyong katanungan, Apo Kapitan. Ang gagawin po natin una, i-submit nyo po sa aming opisina kung ano po yung mga dokumento na meron po kayo. Para sa ganun ay mapag-aralan namin mabuti kung anong hakbang ang pwede po natin gawin para makipagtulungan kami at sa gusto nyo pong mangyari para po sa inyong barangay. Yun ang unang-unang hakbang na gagawin natin. Makikipagtulungan tayo sa pamahalaang bayan ng San Manuel at sa pamahalaang lalawigan ng Isabela. Kasama natin yung Provincial Legal Office kasi doon po natin ire-refer yung mga katanungan at mga dokumento nyo po. Pagkatapos po nun, babalikan po namin kayo para pag-usapan natin kung ano yung hakbang na gagawin po natin. Okay po? Thank you po. Okay, salamat po, Apo Kapitan. Lastly lang po. Sige po. Total, andito na po. Opo. Kami, mga barangay official, ako, lubos-lubusin ko na yung paglalambing na sana yung mga pagkakataon po na ito is matagal na rin pong pinangarap yung barangay namin at matagal na rin pong nakatayo sa isang hindi pag-aari ng barangay na sana mapagbigyan at may lupa naman na po kaming nabili at pagtatayuan kung ano naman multipurpose hall o isang barangay hall na magkakaroon na pinapangarap ng aming barangay na magkaroon ng sarili at maayos na multipurpose hall o barangay hall sa aming barangay. Sakto yung pagkakataon nyo, Apo Kapitan, kasi sigurado naririnig kayo ni Speaker Boji D ngayon. Mas madaling, baka nag-uusap na yung dalawa ngayon, yung mayor nyo at saka si Speaker para dun sa mga request nyo dito sa inyong bayan. Sa isa pa po, andito rin po yung ating speaker. Nung unang pumunta siya dito at yung mga first time akong maging barangay officials at nag-grant naman po sa tulong ng ating mahal Mayor BM King at napagbigyan naman po yung mga road concreting. Yung mga paglalambing namin noon, hindi lang sa amin naging napagbigyan, kundi itong buong bayan ng San Manuel sa mga barangay. Kaya yung paglalambing namin, mga barangay officials, na sana mapagbigyan yung mga bagay-bagay na kinakailangan at maramdaman na galing probinsya yung aming barangay na higit na nangangailangan para sa aming mga kabarangayan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Apo Kapitan. Next po, Ma'am Hazel Ignacio, Municipal Budget Officer, LGU San Manuel. Good morning po, Sir Presiding Officer, and to the dear honorable members. Sir. Hazel po, ay sinabi na pala kanina. Ninenervyos po kasi ako. Sa amin po, ang concern po natin is dito sa LGU regarding po dun sa Section 325 of RA 7160, yung PS limitation po, sir. So, from 4th class po kami is reclassified po into 2nd class. Kaya lang hindi po talaga kaya pa sa ngayon dahil nga nakita nyo naman na maliit lang po, wala po kaming excise tax. So, NTA lang po and then local income po ang pinanggagalingan ng source of income. So, as of now po, dapat pang 3rd tranche na po ng SSL 6. Pero sa ngayon po kami ay wala po kaming increase. Nag-increase lang po kami nung initial dahil naka-waive. Pero 3rd tranche, 3rd class, 1st tranche. Going 3rd tranche na po ngayon. So, hindi po kami pinapayagan na magkaroon ng increase. Baka naman po pwede nyo kaming matulungan regarding dun sa PS limitation. Kasi baka lalabas na naman po yung susunod na SSL. So, patapos na naman po by next year yung SSL 6, 4th tranche. Wala pa rin po kaming increase noon. And pag meron na naman pong bagong SSL, hindi po talaga pa rin namin kaya. Kasi po, yung Baka may mga kasama tayong BMs na may... Si Sir Kong? I-refer na lang muna natin sa Committee on... Problema talaga yan. Dahil yung classification kasi,
galing sa Department of Finance, sa DBM. Marami talagang tinatamaan na LGUs dyan, lalong-lalo na dito sa Isabela dahil sa biglang pagtaas from 4th class naging 1st class. So ang problema mo yung PS limitation mo. Wala rin magagawa kasi nasa nasa batas talaga Na fourth. na if you are a 1st class o basta may classification ka, ito lang. 'Di ba? 50 yata, 50% ba? Ay, 40. from 55 po to 45, sir. From So, 55 to 45. Yung 45 Yun ang lang ang problema. max. deficit po kami ng 14 M. Okay. Pero pwede siguro i-refer sa yan, sa DBM. Kung ano pwedeng nating gawin. Pero nakausap niyo na po ang DBM? Kasi batas, yun nga rin po yung sinasabi nila. So sinagot na po nila kayo? Baka po pag meron pong mag-aakyat ng concern pa, na additional na baka gawan po ng parang kahit waiver lang po until such time na mahabol din po namin. Hindi rin minsan sumulat sa angadaran kasi from 4th class naging 1st class naging problema namin 'yan. Nung sumulat sa DBM, wala rin silang na positive. Pero batas to, hindi constitution. Yeah. Baka gusto niyo bang ipa-amend? Ang limitation kasi rin diyan galing sa DBM . So dapat magkaroon ng joint circular ang DBM at DILG para pwede i-waive yan. Yang 40 yang limitation sa PS. Siguro ma'am, maganda naman yung nabanggit ni Kong BM Bentot Panganiban regarding this na maraming municipality na yan ang pinagdadaanan. Siguro i-refer din namin sa League of Municipalities. Yes. Para magkaroon sila ng joint resolution para to address kung ano yung issues na to. Para nang sa ganun mas maging matibay kaysa manggaling lang sa isang bayan. Kasi talagang kung buong Pilipinas ang pinagdadaanan, tama po ba dito Kong? Yes. Okay, ganun na lang ma'am. Pero ma'am, pwede pa-submit na lang din yung existing documents. Tsaka kung pwede, yung existing na mga bayan na alam mo, kausapin mo na lang yung mga budget officers na ganito yung pinagdadaanan para gumawa na kayo ng joint circular nyo rin. May naka-address, address nyo kay Mayor's League President. Ang Mayor's League naman natin yung kapatid ko si Ino. Ay, opo. Para Parang, mas madali. sorry po. Sige po. Kung hindi po ata ako nagkakamali, parang konti na lang po kami kasi wala po kaming excise tax. So kasama po kasi siya sa computation ng PS. Kami po kasi talagang, kami lang ata ang bayan na wala talaga kaming So doon po kami talaga isang nahihirapan. Siyempre, kawawa naman po yung mga... Hindi, pa-double check nyo na lang. I'm sure there are other towns. Check nyo na lang. Kasi hindi lang din naman kayo municipalities, 1,800 ang LGU natin. Dito. Pero I'm sure may other concerns din sa iba para may address natin. Ha? Sige po. Thank you, ma'am. Thank you. Next po, Miko Joshua Viernes, SK Federation President. Magandang araw po sa ating lahat, most especially po sa atin pong Vice Governor of the Province of Isabela, the Honorable Francis Faustino A.D. I am speaking po on behalf of the kabataan ng San Manuel and of course sa mga sangguniang kabataan po natin. Recently po, maraming mga nagque-questions at marami po kasing mga natatanggap kaming mga request and mga messages coming from our kabataan. Graduate at marami rin po ang mga board examination passers. Isa po sa kanilang mga pangunahing katanungan ay kung ano-ano po ang mga programa, oportunidad at trabaho at pangkabuhayang panukala ang maaari nilang pasukan upang makapagsimula ng kanilang karera o sarili pong kabuhayan. Bilang mga kinatawan po ng ating lalawigan, paano po natin masisiguro na may sapat na oportunidad para sa ating mga kabataan at kaugnay na rin po nito ang kung paano maa-access ng mga young entrepreneurs ang suporta o pondo mula sa pamahalaang panlalawigan at kung ano-ano po ang mga hakbang na inyong ginagawa upang matugunan ang pangangailangan sa trabaho at kabuhayan ng ating mga graduates at mga board passers.
Yun lang po. Maraming salamat sa inyong tanong. Alam nyo naman po, from the very beginning, ang ating pamahalaan lalawigan ng Isabela, very supportive sa ating mga youth, lalong-lalo na sa mga nag-aaral. Kaya nga meron tayong mga scholarship program kaliwat kanan. Hindi lang po nanggagaling sa lalawigan, pati sa mga LGU, mga congressman, meron din po ito. At hindi lang po yan. Yung sa katanungan mo regarding sa mga nagbo-board pass, yung mga naghahanap na ng trabaho, taon-taon nagkakandak tayo ng job fair para nga mabigyan lalo sila ng opportunity. At hindi lang job fair na mag apply sila. Kung hindi, tinuturuan din sila ng techniques or ibang ideas on how to apply for a job. Kasi nga, syempre, alam natin, very competitive. Napakadami talaga ng ating mga graduates at iilan lang yung mapapasukan ng trabaho. So yun naman po yung mga hakbang na ginagawa po natin. Pero salamat dahil binibigyan mo kaming alam. Baka pwede rin kayong mag-create ng organization nyo nang sa ganun mas marinig pa namin yung boses nyo kung sino pa ba yung mga hindi pa nakakahanap ng trabaho. Para nang sa ganun mas tugunan natin sila at mas maka-reach out tayo sa kanila. Kasi baka hindi sapat yung ginagawa ng pamahalaang lalawigan or ng other LGUs na magpo-promote lang ng job fair. Baka kailangan talagang tapikin bawat isa sa kanila ng mga kabataan natin para ipaalala na, oy, may opportunity dito, baka pwede kayong pumunta or something. Ha? Thank you po. And Salamat po. isa pa po. Yes po. Kami po dito sa San Manuel po kasi ay gusto pong humingi in behalf of the Sangguniang Kabataan Federation po. Gusto pong humingi ng insights and we all know po na galing na po kayo at nakapag-round na sa ibang mga municipality and alam po natin yung mga practices at best practices po nila doon. Gusto lamang po naming malaman kasi kami po dito sa San Manuel ay hindi po nagkukulang sa mga programs and events for youth. Pero ang number one na problem po namin ay yung youth participation sa amin po mga programs. Ang my question is, how can we effectively or can we get your insights po kung paano po namin effectively na mapropromote yung mga youth programs and makuha po yung kanilang participation sa amin po mga programs? Actually, umaasa din kami sa inyo. Manggagaling din yung information sana. Kaya nga yearly ba, quarterly, anong ginagawa niyong meeting, Apo SK? Joint quarterly meeting po, Apo Vice Gov. Quarterly yun, di ba? Di ba you guys tackle kung papaano yung question? Yes Yeah. po, Vice Gov. Oo. Kasama po yung council, registered organizations of the whole province of Isabela po, Vice Gov. May tanong ako, yung mga pinag-uusapan nyo, paano nga umaabot din sa youth? Usually po, ang kasama po kasi sa council, Vice Gov, ay mga community-based organization and school-based organization. Kasama din po yung Sangguniang Kabataan Federation and representatives. From there po, Vice Gov, ibinababa po namin yung kung ano po ang napag-uusapan sa probinsya, and then on, yung ating mga representatives, sila po ang bumababa sa kanilang mga members para ma-relay po ng maayos yung Paano mga nyo decisions. binababa yung information? Verbally? Or meron kayong parang written report sa napag-usapan yung agenda tapos sinasubmit nyo sa kanila? Verbally and written reports din po. Na may copy ang lahat ng mga... May copy ba kayo, no? Yung sinasabi niya? Asapat po, verbal. Verbal. Siguro maganda magbigay din kayo ng written... Yes po. Oo, Vice diba? Gov. Ay. Para black and white. Para at least yung napag-usapan nyo. Kasi dun tinatakel yun. Nanggagaling din sa inyo kung ano yung mga ideas na pwede nating gawin para dun. Yes po. Every quarter din po namin ina-approve yung minutes. So meron din po kaming ibinababang black and white po sa kanila, and siguro po yung iba hindi lang po nila na-check sa messages po nila, Vice Gov. Pero yes po, magbaba po kami ng mas maayos. Thank you, Kat. Yun lang po. Thank you po. Thank you. Next po, Honorable Tristan Joshua D. Ramitere, Sangguniang Bayan Member LGU San Manuel. Hello. Sa ating pong Vice Governor, and honorable members of the Sangguniang Panlalawigan, fellow members of the Sangguniang Bayan, to our speaker, and of course our mayor, our punong barangays na naririto, magandang umaga po. So, Apo Vice, ako po kasi ang committee chairperson on health and education ng aming municipality of San Manuel. Upon consultation po with our relevant stakeholders and partners in the health sector, isa po sa mga madalas na nai-raise na concern sa akin ng ating pong mga
ay ang kakulangan po ng rabies vaccines po sa aming bayan. Bagamat po may support na nanggagaling mula sa LGU at sa provincial government, nagkukulang po ito. Kaya marami po sa aming mga kababayan ay napipilitang pumunta sa ibang mga private drugstores or hospitals para makakuha po ng vaccine po para sa rabies. So, kung maaari po sana, baka maaari po kami makahiling ng dagdag suporta mula po sa provincial government para po sa procurement itong mga rabies vaccines. Kasi marami-rami po kaming mga kababayan na nabibiktima po ng rabies mula po sa aso and sa mga alagang pusa. Yan po. Agree po ako na problema natin lahat yan. Kahit nung barangay kapitan pa lang ako, nung mayor ako, problema na talaga ito. Siyempre, limitado din lahat. Actually, sa katunayan lang yan, ang pamahalang lalawigan ng Isabela, naglalaan din ng budget para sa rabies vaccine. Punta lang sa mga district hospital. Pero yun nga, kulang talaga yung budget natin. At siguro mas maganda, yung ginawa namin sa Municipality of Etchage, nung ako'y mayor pa lamang, iniwasan namin na dapat nakatali talaga yung mga aso. Kasi kung nakatali naman yung mga aso, wala namang magiging issue sa pagkagat. So siguro, makipag-ugnayan tayo sa mga barangay, nandito naman yung mga barangay officials natin, doon tayo makipagtulungan. At saka ang ginawa namin isa nun, kapag ka nakagat nung aso, yung may-ari ang nagbabayad nung... So ganun din ba yung setup nyo dito? Yes. So walang issue sa ano? Yung iba po kasi, for example, kailangan po nilang pumunta dito, pero pag dito po kasi sa RHU, minsan nauubusan po talaga ng supply. So yung iba po, bumibili pa. Kung wala rin Hindi, po... pero sa RHU kasi libre. Opo. Pero nga, pagka pero wala yung na po question kasi, ko, paano kapag yung may program nga kayo na gano'n na babayaran naman nung may-ari ng aso? Opo. Paano yun? Saan nyo kinukuha? Yung iba po kasi na may-ari ng aso, pagka may kaya yung may-ari, nakakapag-provide. Pero minsan po kasi, meron yung mga dogs talaga na stray, hindi po kayang i-shoulder, for example, nung may-ari, lalo na po sa mga barrios. Anong ginagawa niyo pag gano'n? Karaniwan po, either shoulder na talaga nung nakagat, and ang ginagawa na lang po, naghahati-hati po sila, di ba po kasi isang vial, 5. Hindi, walang ano doon, talagang ganun ginagawa ng lahat eh, nahati-hati nila. Pero anong ginagawa nung hindi makabayad? Paano yung ginagawa? Ang gumagastos na lang po usually, yun talagang ano. Minsan po, lumalapit sa amin, for example, sa mga barangay officials, sa mga LGU officials, mga sangguniang bayan members, may mga lumalapit po sa amin na nagpapatulong para po makabili ng gamot po for anti-rabies. Pero ang suggestion ko talaga, lalo nyo yung implement na lang talaga na nakatali yung aso. Okay. Kasi pagka may iwasan talaga yan. Yes po. Di ba? Yes po. Thank you. And another concern po, na-raise po kanina ng aming Municipal Health Officer regarding po sa mga buntis. Kasi nagre-refer daw po kasi ang aming RHU sa aming district hospital ng mga buntis po natin. Kaso minsan daw po parang wala po na available na obigaini po dito po sa aming district hospital, sa Manuel A. Roas District Hospital. Baka possible daw po na makapag-request na mayroong karagdagang tao na mai-assign po dito sa aming district hospital para po yung mga buntis na inire-refer po ng aming RHU sa district hospital ay hindi na kailangan pumunta sa mga private clinics for their check-ups po. Opo. Siguro sa Committee on Health, i-refer natin tapos magsulat tayo na yun yung isang concern. Salamat At least Yes, nalalaman namin yung mga Apo. ganyan. Kasi ako hindi ko rin alam na may issue na ganyan. Apo, maraming Thank you salamat po. Thank po, you. Vice Gov. And then, regarding naman po sa education sector po, last school year po kasi, nabisita namin ang aming mga teachers po ng mga children with special needs sa amin pong sa Manuel Central School. Nalaman ko po kasi sa aking pagbisita sa kanila na ang mga tinuturuan po nilang mga kabataan na may special needs galing sa ibang bayan po. Meron pong galing San Manuel, Aurora, Burgos, may mga nanggagaling po. And na-raise po nila na nahihirapan po ang aming dalawang teachers na i-handle po yung mga children with special needs, considering po na iba-iba po kasi talaga yung pangangailangan ng bawat bata. So, natanong po nila kung maaari daw po bang makapag-request ng mula po sa ating provincial school board, kung maaari po na magdagdag po ng teachers na tututok po sa ating mga kabataan na may special needs. Kasi, Hindi. Yung mga teachers na yan, ano yan? Under sa DepEd, hindi? meron po under DepEd po eh. Tapos nagre-request po kasi daw sila dati for PSB if possible po. Para may dagdag na teachers. Siguro pag-usapan nyo sa municipal level kasi para pag nag-request ng PSB, Yes, dadaan, kayo mag-uusap. Sige, pag-usapan nyo po.
as Sige a po. whole. Maraming Thank salamat you po. po, Vice Thank you. Gov. Sige po. Maraming salamat. Yes po. Sige. Yes po. Naka-off po. Siguro po yung katanungan regarding dun sa SPED na kung dito, in support of that with the provincial government, sa kasalukuyan po meron po tayong isang resolution na ipapasa at ito ay inaaral na ngayon na mag-institutionalize na support sa bawat mga bata na nangangailangan ng special needs, especially pagdating sa edukasyon. Kayo po may update din doon and we encourage each municipality to do the same para hindi lang ito katulad dati nung bago nag-establish ang Bayan ng Rojas ng SPED School, dito rin sila pumapasok. So we encourage all the municipalities to establish the same eventually. So yun po yun siguro. We will seek your assistance with that as well. Dahil ito pong ordinansang ito ay magsisiguro na meron talagang access ang bawat isang mga estudyante who has special needs para po sa edukasyon. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much po, BM. Yun lamang po. Maraming salamat po, Honorable Vice Governor. Maraming salamat po. Next po, Benjilin Argaya from DepEd. Benjamin. Benjilin. Hi, ma'am. Good morning to everyone, especially to the presiding officer, Honorable Vice Governor Francis Faustino Kiko AD. Sir Benjilin Rivera Gaya, the new Public Schools District Supervisor of San Manuel, just installed last June 2, sir. Nagkapalit po kami ni Ma'am Mayet, the supervisor. Nasa Aurora po siya ngayon, sir. This is not a question, sir, but a request. Since bago po ako dito sa San Manuel, of course po, yung support po ng stakeholders po ng bayan po ng San Manuel. Ang aming pong isa po, alam niyo po siguro na lagi ang aming problema ay yung classroom, yung backlog po natin sa classrooms. Unlike po doon sa Aurora po, medyo marami-rami na rin po ang school buildings kasi po meron tayong excise tax po. Malaki po ang excise tax ng Aurora. Dito po sa San Manuel, kulang na kulang po ang classrooms. Umikot po ako kanina sa San Manuel Central School po. Madami pong lumang classrooms po, mainit. Medyo kawawa po yung mga bata. Kasi dito sa part na po ito ng kinder at saka grade 5 po yata, luma na po kasi yung mga classrooms dun, sir. Hindi po conducive sa mga bata. Kaya sana po humihingi po kami ng tulong na mabigyan po ng mga classrooms dito po sa DepEd San Manuel po. Pangalawa po, sir, dun sa nabanggit po ni Sir SB, Sir Tristan po doon sa SNED, sa special education po, actually po, ang Aurora, yung mga bayang malapit, wala pong SPED po, hindi nag-o-offer ng SPED, ng SNED or special needs education. Ito po talagang established na po ang San Manuel. Pumupunta po dito ang taga-Aurora and other towns po. Meron po tayong 3 po yata yung regular teachers plus 1 PSB po. Sabi po ni teacher kanina or last week po, ma'am, kulang po ang teachers ng SNED kasi there are more or less 80 enrollees na po ang SPED, SNED learners. 80 kung tatatlo po sila, sir, talagang kulang na kulang. Iba-iba po nabanggit po ni ASP. Kulang na kulang po yung needs ng mga bata. Kasi hindi po natin mapigilan na mag-enroll po yung mga ibang learners from other towns po. Kagaya nung taga-Aurora po noon, last year po, madami pong mga learners with special needs education, talaga kulang po. Sinasabihan namin yung mga bata na they will enroll here kasi mas kailangan po ng mga batang ganun sa SNED learners, SNED centers po talaga. Hindi po kaya. Dati po kasi ngayon po sa DepEd, inclusive education po, sir.
ang hirap pag nakasali po doon yung bata na may special needs. Kaya ina-advise po namin na pupunta po talaga sa SNED centers. And ang SDO Isabela po, sir, tama po yung sinabi ni sir na they are requiring all central schools to offer SNED. Pero ang hirap, sir, na mag-open kaagad. Madami pong kailangan. Yun na lang po sa consultation of the learners. Malaking budget na po yun, sir. So sana po mabigyan pa tayo ng karagdagang teachers po sa SNED po. Dito po sa San Manuel District. Sir, lubos-lubusin ko na po. So, ang Brigada Eskwela po katatapos po natin last week. Opening po ang classes ngayon, first day po of classes, sir. Ngayon po, ang ating mga schools ay hindi pa po 100% ready. Kaya kailangan po natin still po, andito po yung mga barangay captains, other stakeholders po, na sana po tulungan po natin yung ating mga schools. Kasi kailangan pa rin i-ready po. Madami pa pong repairs sa paglilinis po ng ating schools. Kasi kanina po sa San Manuel Central, nabanggit po kasi nung mga teachers sa side na to na hindi po binubuksan yung mga bintana, sir, kasi may malaking ahas daw na nakita. Very risky po sa mga bata, kaya sinara po, medyo mainit. Kaya kailangan po namin still po ng tulong sa ating mga stakeholders ng San Manuel District po. Yun sa Brigada Eskwela po. And sir, sa Oplan Balik Eskwela, baka if in case po may mga bata pa po tayo na hindi pa po nakapasok sa ALS po, since dapat po nasa school na po ang mga bata ngayon. Baka meron pa pong hindi nag-enroll na pwede po nating i-track para makapasok po sa school. Sir, yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ma'am, medyo madami yung sinabi niyo. Teka, nailis ko naman. Yung sa ALS natin, maganda, yung isang SK, sorry na, ano yung name niyo? Yung unang nagtanong na SK? Miko Joshua. Yung si SK Miko kanina regarding na-suggest ko nga magtayo ng organization or associations ng mga kabataan, lalo na yung mga ganyan, para nga alam natin kasi hindi natin sila identified. So dapat meron tayong listing para nga matapik lang man natin na, uy, mag-enroll ka naman. Di ba po? So yun yung isang magandang gawin natin sa tulong ng ating mga SK. Tapos yung sa yung pangatlong tanong nyo, yung tungkol naman dun sa brigada, yung suporta, lalo na yung mga hindi pa na-accomplish. Nung ako'y naging mayor ng Etchage, ang ginawa po namin talaga, kasi sabi namin, kailangan magtulungan yung barangay, yung munisipyo, at higit sa lahat, yung PTA din. Kasi malaking factor yun dahil mga anak nila yung mga nag-aaral dyan eh. Na sana wag lang iasa sa gobyerno kasi nga alam naman natin na talagang hindi sapat yung pondo. Parang kayo, nung nabanggit nyo yung sa classroom, dapat obligasyon ng DepEd yan eh. Nasagutin ang issue sa classrooms. Tama po ba? Hindi po obligasyon ng LGU yan or ng barangay po yan. Pero dahil nga ganun ang concern natin, buti na lang ang ating mahal na Pangulo, si PBBM at saka si Secretary natin ngayon, Angara, na talagang nakatutok dyan at naglaan talaga ng malaking budget para dun sa mga classroom natin. Ngayon, ang nagiging tanong at nagiging issue, paano yung prioritization ng pagdating ng classroom? Again, hindi rin kami ang naging basihan dito. Kayo po sa DepEd ang nag-usap-usap regarding this para kung papaano yung prioritization. Pero meron darating. Yun nga lang, inihiling namin, konting tiis lang at pasensya kasi nga hindi naman po tayo parang si Superman na sa isang iglap mariresolve natin lahat ng problema. Pero inot-inot mararating din po natin yan. Okay, tulungan lang po tayo. Okay, nasagot ko ba lahat? Yung sa special needs natin, meron naman ng ginagawa ang pamahalaang lalawigan para dito. So siguro furthermore, pagdating siguro ng mga susunod na panahon ay mas lalo pa natin mapapatibay yung suporta. Okay po. Sige po. Thank you po. Apo Mayor? Vice, baka hindi ko lang na-update kasi si Ma'am. Okay. Recently, yung nagpunta po tayo sa Department of Education sa Manila. At ang nasagap po nating balita doon, yung pong allocation ng DepEd para sa mga local government units. Tapos na yung signing ng MOA with Governor Albano and the DepEd.
So dapat Vice pa-download na po sa probinsya yung mga classrooms na gagawin po dito sa lalawigan ng Isabela. Pangalawa, swinerte rin po yung bayan ng San Manuel at yung bayan niyo po ng Etiague dahil isa po kami sa mga nauna ring naka-MOA with DepEd. Galing po ako doon nung Lunes at anong Tuesday at galing din doon po si Mayor Ino nung Wednesday at natapos na rin po ma'am yung Memorandum of Agreement natin at yung hindi po naipasa sa probinsya at hindi na i-download sa DPWH na mga classrooms ay na-imowa na po sa amin. So ang kakulangan na lang na problema paano ma-validate yung mga remaining na kailangan ng mga schools. Essentially, halos napakaraming pondo ng Department of Education. Pero ang magiging kailangan na tulong po ng ating mga eskwelahan, Vice, is paano ma-validate. Meaning, unang-una, kung saan sila magtatayo ng eskwela, dapat may titulo. Tama. Doon tayo nagkaka-problema. With regard to yung kung ano yung i-prioritize, nabigay natin lahat, nabigay po ng mga mayors nung nagpatawag po kayo sa probinsya noon, lahat ng listahan natin, pero hindi lahat napondohan dahil ma'am, hindi lahat may titulo. So, essentially, ang sabi po sa amin nila Secretary Angara, kung kaya nating patitulo lahat, popondohan po nila as much as they can yung ating po mga pangangailangan ng eskwela. Pangalawang kailangan i-address yung mga eskwela na dilapidated na, hindi kasi kasama dun sa funding nila yung sa POW yung pag-demolish. So sasagutin po dapat ng mga LGU yun. Pero yung darating po natin na 50 million, yung pinirmahan ko, meron na po tayong 6 na ipapa-prebid na this year. Sa LGU pa lang po yun, Vice. Wala pa po yun sa probinsya Saka sa DP. at wala pa po yung galing sa DPWH. Maraming salamat po. Thank you. Ma'am, marami na palang blessings. Oo. Next po, Ma'am Elizabeth Ramos, Local People's Council President. To our Honorable Vice Governor and Presiding Officer, sir, and to our Speaker, wala naman, sir. And to our Mayor and to the Sangguniang Panlalawigan of Isabela. Good morning to everyone. I represent the Civil Society Organization of San Manuel, Isabela, and thanks God, I have the access to communicate with our LGU every now and then. Since CSO is an independent organization that works without pay, actually it's just a little honorarium to improve society and people's living condition. I would like to give emphasis on how the CSO help in improving people's living condition here at San Manuel, Isabela. Since 2019, I'm the president of the San Manuel Association of Retired Teachers, Private and Government Employees. So LGU, PNP, NIA, and retired teachers. We've been feeding the PWDs and the super indigent senior citizen here in the population. And we found out that there are so many PWDs na homeless po. Homeless, maraming nakatira sa bahay na you cannot imagine the kind of house made of mga plastics, mga ganun sersako. So, this prompted me to write a letter to our Honorable Mayor last February, and he is very generous enough
to make use of the spare materials or the retaso there stuck in the stock room. And then he granted it. So, February, March, April, we were able to make use of those retaso there. Na mayroon na pong mayor, mayroon na po tayong tatlong talagang homeless dito na out of those galvanized iron, woods, and mga plywoods, nagawan na po sila ng bahay. But there are more. There are more. Hopefully, we can make use of kung meron pa po. So, thank you. Because of CSO, we are able to reach out those people na talagang walang-wala po. Another is, as CSO representative, I requested our municipal mayor to open a dead barangay road found at District 4. And immediately he sent the assessor's office and engineering employees to come and survey, inspect, and they surveyed immediately. And we are just waiting for a fund for to be opened for either it will be concreted or pansamantala mabigyan ng gravel and sand muna. And another, as CSO, that's why I'm so thankful because nabigyan tayo ng pagkakataon na mailapit ang mga problema ng mga tao sa LGU at or sa gobyerno natin. District 4 is well known as flooded area. As ko lang po kung one time, I went around and let yung mga taga District 4, around 90, na pumirma because we are always flooded and it's very dangerous to our health. And then, we gave it to our Honorable Mayor. Immediately, he sent the backhoe. At kaagad naman nagwan ng kanal. So, at this time, during the report of the DSWD head, Ma'am Princess, only 10 people were given yung dadyan na layo silatan, sir. But usually, long time ago, talagang daming nabibigyan ng ayuda whenever may kahit kunting ulan daw. And I really appreciate our Honorable Mayor for granting the request of the CSO because the purpose of the CSO is ilapit ang problema ng mga tao sa gobyerno. Ito lang po ang gusto kong tatanungin, sir. May I know if there is a fund for CSO? Kasi kanina yung mga resolution pa na yung mga CSO ang resolution kanina sinabi nyo, nag-resolution. Meron bang fund ng CSO? Wala yata? Ma'am, accreditation lang po yun. Yung mga okay po. napakinggan niyo po kanina. Sige po, thank you po. Sige po. Pero ma'am, para sagutin, una, kami po ay nagpapasalamat sa serbisyong ibinibigay niyo po. Kahit nasa private sector na po kayo, ay tuloy-tuloy yung pagtulong niyo po sa komunidad. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin. Welcome po. Thank you po, sir. At ma'am, yung regarding po doon sa ating mga PWD na senior citizen, baka pwede kayo gumawa ng formal report. Dalhin niyo po sa amin at kaming mga board member, tutulong din po kami doon sa mga programa po ninyo. Pero hilingin po namin na gawa po kayo ng report po nyo at paparatingin din natin sa ating mahal na Governor Rodito Albano. Sigurado po kami na tutulong din ang ating mahal na Governor. Sige Okay po, sir. I will ask the help of the OSCA and the Senior Citizen President, Sir Danny. Yes po, sir, i-document nyo lang po ng mabuti. Ha? Yes po, okay. sir. Tapos yung tungkol po dun sa kalsada natin, Yes po. alam naman may listahan naman, baka may sasabihin ata po si ating mayor. Nakalimutan niya yung dapat i-request Vice. Kaya pahiramin nyo lang kami ng mga heavy equipment. Kami na yung... Sige po. Ipa-schedule na natin.
So, Mayor, Hindi niya naitumbok doon. Opo. Pero yun po yung- Mayor, hiling namin na gawa na kayo ng request kung ilang araw nyo kailangan at itong equipment at ibubulong namin. Alam mo naman, di ako yung nagdidesisyon ng ating mahal na governor. Bubulong na po namin ng mga board. Yun po. Salamat, ma'am. Next po, Sir Feliciano Danipog, Senior Citizen. Kay naimbaga bigat yung amin apo. Kaya ditoy. Da kayo amin rin apo nga madaydayaw. Ngay panguluan ti apo presiding officer tayo, apo di. Talo apo ti kayat ko nga ikanyo iti turong. May panggap da iti social pension apo. Ijay record ni Apo officer ti Senior Citizens Affair. Ket adda dagiti ag 75 years old yung di pagpensyon. Idinto ta 60 years old ket adag pensyon. Dahito iti problema po. May sa. May kadwa, ay kit tulungan da kami kumaapo nga may panggap iti universal pensyon nga ibagbagada ta approve ka nung ka ingana tataka wampay mic. May kaalo dati ki daba tikman ti nanati masuna makuna ni ako sanggunang panlalawigan ijay request me may panggap ti ayuda na kadagiti abuloy. Nagbigay na po kami ng resolution noon, gaya ng sinabi po ninyo, binigay po namin sa sekretary ninyo. Ano po yun? Abuloy? Opo, yung parang ibibigay sa mga namatayan po. Okay. Oo. Nagbigay po kami ng kahilingan through resolution. Kaya po sanggunang padlalawigan di. Dalawa pa po. Oo, sa bahay ho ninyo. Nabasa po na ninyo. Ipo-forward namin yun sa committee na dahil na nagre-request sila na tulong doon sa mga namamatay. Opo. Sige, sagutin po natin isa-isa tang, ha? Yung una, yung una't dalawa, yung tungkol sa pension po natin, problema yan hindi lang po ng inyong bayan. Problema yan hindi lang ng lalawigan. Problema ng buong bansang Pilipinas. Dahil talagang kulang yung budget para po maibigay yung pension. Ang nagiging trabaho lang po ng barangay, ilista. Kasi nanggagaling sa barangay, di ba? Nililista ng barangay kung sino po ang mga senior citizen, 60 patas. Pagkatapos noon, kukunin ng LGU. Ang LGU, ang trabaho, iba to sa national na ahensya para mabigyan lahat. Pero nakakalungkot dahil nga sila na rin yung pumipili sa nasyonal kung sino lang ang bibigyan dahil nga sa kakulangan ng pondo. Kasi ang akala ng ibang ating mga senior citizen, pag dumating yung pondo at DSWD yung nagdi-distribute, akala yung pondo galing sa bayan. Nagkakamali po kayo. Ang pondo galing sa nasyonal. Ang trabaho lang po ng bayan at ng barangay ay ibigay yung nilaan na pondo at listahan para po sa mga pensioners na sila po ang pumili sa national. Pero bagamat ganon, ginagawa po natin lahat dahil pinaabot na rin po natin ito sa ating mahal na Speaker Faustino Boji III dahil nga national issue ito. Kaya sana ay matugunan agad ito. Huwag po kayong mag-alala at pinagtatrabahuhan po namin. Parang sa bayan ng Etchage, sigurado ako na ang MWD nyo araw-araw nangungulit sa national para lang maibigay yung dapat para po. Okay po. Tapos yung tungkol naman po sa burial assistance natin, nagbibigay naman po ang pamahalaang lalawigan ng Isabela. So, pag nangailangan po kayo ng pang-burial assistance, punta lang po kayong Kapitolyo pero napakalayo. Pwede rin po kayo pumunta sa bahay ni
speaker sa Kawayan City, o kaya naman, pwede rin kayo pumunta sa aking bahay sa Etchage. So, kahit saan man kayo pumunta doon, one-stop shop po yun. Magbibigay po kami ng tulong pang-burial assistance. Okay po. At saka nandiyan naman sila Uncle King at saka sila Uncle Tonton. Thank you po. Okay po. Ay, Nasagot po ba yung mga katanungan nyo? Yung universal pension po. Opo, lilista na lang po natin tapos isasubmit natin sa national. Tinatrabaho naman po yun ng kada LGU. So tuloy-tuloy naman po yun. Thank you po. Okay po, salamat po. PG, tingin ko dun sa pension kasi matagal na nating problema yan eh. Oo. Ang isa kasing nakikita kong problema, yung DSWD natin, hindi sila talaga nag-update ng mga listahan ng senior citizen. Marami tayong mga senior citizen, yung mga namatay na, nandun pa rin sila sa listahan na nakakatanggap pa rin sila ng pension. Yung mga iba naman, hindi na-update. Nag-senior citizen na, katulad nung sinasabi ni Apo Danipog, ilang taon na silang senior citizen, hindi pa rin sila nakakakuha ng pension. So tingin ko, isang solusyon, kailangan mag-update ng DSWD ng mga senior citizen, hindi lang dito sa ating lalawigan, kung hindi sa buong Pilipinas talaga. Or baka pwedeng gumawa ang Sangguniang Panlalawigan ng direksyon kung papaano nila gagawin ito. Yes, Kasi parang sa bayan ng Etchage kami, nung ako'y naging mayor, quarterly nag-update kami. Yes. Kaya talagang updated yung listahan namin. It's not siguro for all, pero magandang suggestion yun. Ang gawin natin siguro, isang klaseng paraan kung papaano natin magagather lahat ng data. Diba? Thank you, VG. Oo. Thank you, Uncle. Sige. Karagdagan lamang po sigurong kalinawan tungkol po dun sa mga limitasyon ng mga nakukuha ng mga senior citizen natin. Another reason why a lot of senior citizen, hindi natin kasi, unang-una, naging mayor po ako ng Bayan ng Rojas. For 3 years, yun na malaking problema. Every time magkakaroon tayo ng payout ng mga senior citizen, ang dami nang pumapaakyat sa opisina. Ang karaniwan nagiging problema dito kasi na hindi natin alam at hindi na i-address, those who are receiving social pensions like SSS, GSIS, and other pensions, automatic hindi na po sila qualified. So, ito ang nakakalungkot man makita na halimbawa, tayo ngayon na nagtatrabaho at may makukuhang pension, definitely in the future, we will not be qualified as well with the pension. So, yun po yung nagiging problema. Siguro, kung tayo man ay gagaroon ng hakbang dito, sana matanggal yung limitasyon na yun na pumasok ngayon yung tinatawag nating general welfare and social pension across all senior citizens. Siguro, yun po siguro yung kailangan natin ditong gawin na hakbang. Para sa lahat, equally, hindi na yung nag-iintay tayo dito na may mamatay para magkaroon ng kapalit na magiging social pensioner. Yun lamang po. Thank you. Siguro nga maganda makapagbigay muna tayo din ng formal report, iayos natin, para ganon, pwede natin paakyat yung nasabi mo, di ba? Yes po. Good morning po sa ating lahat. Follow-up question lang, sir, sa pension ng senior citizen. Kasi as chairman of the Committee on Social Services, problema nga yung pension ng lahat. Hindi ba, tanong ko lang, sir, hindi ba pwedeng yung available fund i-prorate na lang for the meantime just to please everyone? Hindi po. Hindi po pwede yun. Batas po may guidelines po yun. Pending kaya nga. Opo. Kaya nga ulitin ko po yung nabanggit ko kanina. Ang trabaho lang talaga ng LGU is i-receive yung listahan at i-receive yung amount na nakabase dun sa listahan at mag-distribute lang talaga. Kaya yun lang po ang tanong ko kung... Pero napakaganda naman nun nung naisip nyo. Pero yun nga lang, hindi pwede. Marami ng mga alkalde na nakasuhan sa mga ganyan, hindi lang dahil sa... Para lang kung sana. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Yun lang po. Next po, Ma'am Mercy Biala, Local Council of Women's President. Opo, yan, last, may isa pa. Okay. Morning good.
Hello po, good morning po sa ating lahat. Ako po si Mercy Andres Viala, representing, ako po ang chairperson ng Local Council of Women ng San Manuel. Nakapagtalaga na po ang bayan ng San Manuel ng Local Council of Women. Nais ko pong itanong kung mayroon na bang mga proyektong pinagkakaabalahan o programa ang Provincial Local Council of Women ng Isabela na pwede po naming pakisalihan. Green Ladies, diba? Green Ladies? Ma'am, tuloy niyo lang. Na pwede po naming pakisalihan upang lalong mapabuti or maging mas aktibo ang mga kababaihan sa aming community. Okay. Isa po dito yung in terms of livelihood po, trainings and seminars, lalo na po sa mga kababaihang nasa remote areas na gustong sumali but minsan nagiging hindrance yung traveling. And yung sa marketing of products in case po na may ma-produce na po kami. Thank you Ano po. ma'am yung una? Pangalawa yung products, di ba? Ano yung una nyo? Livelihood po, sir. Para sa mga kababaihan. Okay. Sige po. Tapos na po ba? Yes, sir. Ma'am, regarding po doon, wala na po tayong women's rep dito sa Sangguniang Panlalawigan. Pero meron po tayong mga existing na associations, organizations, cooperatives na sinusuportahan ng pamahalang lalawigan. Ang gusto po kasi ng lalawigan, rather than giving yung livelihood, kasi minsan bigay ng livelihood program. Ang nagiging issue, pagkatapos gawin yung produkto, walang bumibili. Yes. So, ang nangyayari, wala na, tapos na, period. So, ang ginagawa po ng ating lalawigan, binibili yung mga products. So, ang suggestion ko po, i-submit nyo po sa amin yung ano yung meron po kayo. Anong department? Sa tourism di ba? Kaya Ate Joanne ba, bumibili ng product? Submit nyo sa, may municipal tourism officer kayo. Sa municipal tourism officer nyo para isubmit po sa provincial. Kasi yun po yung ginagawang programa ng lalawigan ngayon. Rather than nagbibigay kami ng pang-livelihood, ang ginagawa ng ating mahal na Governor dito, binibili na yung mga product nyo para tuloy-tuloy. Okay po. So, ganun ang gawin po natin. Tapos, pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa igloo natin, yung Green Ladies. So, sila, may mga ganitong programs din po sila. Okay po. Salamat, ma'am. Thank you, sir. Next po, Sir Joshua Mata, Local People's Council Vice President. To everyone, good morning, especially to our Vice Governor Kikudi. Bali, since we're celebrating the Pride Month and it is timely that binigyan po ako ng pagkakataon para magsalita representing the dynamism and lahat ng LGBT dito sa province natin at buong Pilipinas. So may concern lang ako, very general din po ang mga concern na to. Ito yung sa equal protection, yung anti-discrimination ordinance, so sana bigyan kami ng protection laban sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, lalong-lalo na sa pampublikong lugar. And then, in connect to that, pagkakaroon ng gender-neutral facilities, neutral restrooms, at inclusive public spaces. Kasi we experienced last Queen Isabela, yung kami napupunta sa CR, yung mga cross-dresser, kasi nagkaroon ng commotion po doon sa CR dati. Na yung mga trans pumasok kasi sa CR ng babae, pero hindi po sila halatang trans, kaso syempre narinig yung boses. Tapos I think merong nakabantay doon na parang naharas ata sila, nabastos. So sana dito po sa province or kaya dito sa ating municipal, magkaroon po kami ng gender-neutral facilities yung restroom, sir. Kasi may mga empleyado din po tayong member ng LGBT. Another is that yung mental health support, yung libreng counseling and mental health program para po sa amin. Kasi dahil sa discrimination kasi nagkakaroon ng mental health problem yung mga kagaya namin.
wala sila mapagsabihan. And then, yung equal employment opportunities, yung healthcare access. Another is that is scholarship and educational support, mga programa para sa mga LGBT students na nangangailangan ng tulong para makapag-aral. Although meron tayong mga scholars na member, pero sana magkaroon ng slot yung mga LGBT para sa scholar. Kasi kung minsan nawawalan sila ng pag-asa Gov na kumbaga wala silang slot, parang naubusan na ng slot. And then livelihood and skills training, bigyan kami ng slot or reserve slots para sa LGBT. Like yung sa TESDA training dito sa municipality, inform sana kami na merong slot na natitira para sa LGBT. Para at least hindi yung mga kasama ko, member ko, nagtatanong, may slot ba tayong LGBT? Mga ganun po sa TESDA sa DOLE. Ay, sa peso po, ganun. Another is that yung funding. Meron po bang nakalaan na pondo ang LGBT? Sa amin po. Kasi sana mabigyan din kami ng fund galing sa LGU para at least may mga magamit kami sa mga projects. Kasi monthly po kami na dynamism dito sa San Manuel, nagkakaroon po kami ng mga projects monthly and wala kaming enough fund, wala kaming konkretong pondo. Umaasa po kami sa sulisit. And then, nagkakaroon din po kami ng invitational contest sa provincial. Ngayon po, host po ang Kawayan para sa Pride Month celebration. Opo. Regarding po, sir, dun sa nabanggit yung discrimination, pwede po bang makapag-submit kayo ng yung mga typical na nangyayari po dito sa inyong bayan na na-experience ng bawat isa? Para nang sa ganun, meron po kaming magiging basihan po. And then, yung programs naman po natin, lahat naman po yan ay nakatugon sa bawat Isabelenyo. Babae man o lalaki man. Kasi yung mga programs naman po natin, wala pong pinipili. Basta't nangangailangan po ang isang individual, mamamayan ng Isabela, ay tinutulungan po natin ito. Mapa-medical man po yan, mangailangan man ng tulong sa cooperatives, etc. So tumutulong po tayo dyan. Yung nabanggit nyo po na baka may funding, maganda po siguro suggestion ko, parang kanina po pinag-usapan natin yung sa kababaihan. Gumawa sila ng isang organisasyon, gumawa sila ng isang cooperative, or gumawa sila ng isang association. So yun po ang tutulungan po natin ng kung ano po yung magiging programa po ninyo, ay makakasama nyo ang lalawigan ng Isabela para makipagtulungan po sa inyo. Okay po? Salamat po. Thank you po. Mayor, baka may last na... Thank you, Vice. Nautusan lang, Vice, nung ating municipal assessor na i-advance ng i-request. Although the application or yung effect ng ating ginawang recalibration ng ating market values most probably is 2028 pa ata. Pero sa sobrang laki kasi nung naging increase ng market values, yung magiging RPT ng mga kababayan natin, kung mariretain yung current tax rate or tax assessment value natin, medyo magiging burdensome. Baka po pwede, total under authority naman ng Sangguniang Panlalawigan kung hindi kami nagkakamali, na i-temper down natin yung magiging epekto na itong pag-increase ng market value sa pamamagitan ng either i-adjust yung assessment level o yung magiging tax rate. Hindi po namin kailangan ng immediate na sagot. Pero maganda pag-usapan ng committee. Anong committee yun? Ang committee yun. Yung sa tax.
RPT. Ways and Means. Vice. Oo, okay, ayun. Ayun pala, sakto eh. Ipinaalam lang po namin in advance na yung bayan po ng San Manuel ay kasama dun sa mga municipal assessors na sumusuporta na i-temper down natin. Kasi lahat tayo gusto natin tumaas yung income ng mga LGU. Pero ang mangyayari dun sa nakita po namin na computation, sobrang laki nung naging bagong market value ng ating mga lupa. Ang mangyayari dyan, Vice, kung i-retain natin yung tax rate saka yung assessment value, parang mapipinalize pa natin yung mga kababayan natin na laging nagbabayad. I understand. Kasi baka po pwedeng i-temper down natin. At kung gustong, of course, pag may nakakakwentuhan tayo sa BIR, syempre gusto nila, hindi, dapat makakollect tayo. Baka po, it's time to consider kasi walang authority ang LGU. Baka po pwede naman pag-isipan ng Sangguniang at ni Governor Albano na i-authorize na yung mga LGU na magsimula ng magsubasta ng mga lupa di nagbabayad kung talagang increase of Pero ang alam ko yung ganun probinsya ata yun kung probinsya. Pero may bagong guidelines na pwede na ang municipality, alam ko. Hindi pa. Hindi munisipyo province na yan, imposition. Provincial imposition ng real property tax. Yes. Pero doon sa ni Mayor, ang alam ko kasi, yung mga assessor din ang nagpasa ng mga value. Correct. Napagmitingan po nila yan. So kung ano yung pinasa ng, halimbawa, ang local assessor ng San Manuel, kung ano yung value niya pinasa doon sa province, yun ang susundin. Ang Vice, ang pagkakaintindi ko, board member, hindi nila masyadong pwedeng ibaba yung magiging pinasa nilang value kasi maiiba tayo sa bansa. Parang ganon. Pero pagdating po sa... Parang may guidelines na pero sinundan. pagdating dun sa tax rate, saka dun sa... sa tax rate, saka... siguro maganda i-sit down natin yan pag-usapan talaga mas malaki. Advance pa naman, Vice, kasi 2028 pa naman yung... Pero bago nun maging effective yan, kailangan pa rin ng imprimatur ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya ipapasa pa rin nila sa atin yan. Pero parang yun natay nasa plan no? Ganun na yung magiging Boss, to give an inkling rin po. Last month lang rin ho, nagkaroon tayo ng second public consultation with the province and ayun nga po regarding RP Vara. So yung nandun naman po lahat ng mga municipal assessors natin from the whole province. Then after the consultation rin po, we already submitted it kasi alam ko nirarush po ito ng provincial assessor and of course yung team po. Pinasa na rin ito sa DBM, so we are still waiting rin po for the evaluations and assessments from the national po. Then pag binaba po ito, saka po pagbaba po nila Vice Gov, magbibigay, they already have the recommendations rin to be discussed with the provincial board. At least nakauna na. Thank you. Advance lang, Vice, just in case. Para hindi biglang dumating yung time na mataas yung market value. Baka pwede tayong mag-adjust doon sa rate. Although gusto nga natin tumaas, pero kawawa nga naman yung mga laging nagbabayad. So habulin muna natin in some other way yung gusto sana nating increase sa income. Pangalawa po, yung pansin nyo po dito sa San Manuel, karamihan dun sa mga big item infrastructure projects ay nahihingi po natin dun sa mga either national government, FALGU, DPWH, sa congressman or mga senators. And because of the recent issues regarding flood control, yung isa po
mga pinaka-importanting kailangan namin ng mga infrastructure ngayon, which is the drainage canal po dito sa aming bayan. Parang Sa poblasyon. yes, Vice. Nasasama siya dun sa item ng flood control. Hindi. Parang ganun yung nangyayari. Hindi, So, alam ko iba yung title po niyan, Mayor eh. Kasi parang kasamin dun sa Municipality of Ethiague, meron kaming ganyan eh. Issue din namin yung drainage. Pero napoprogram pa rin. Pero hindi siya flood control yung... hindi na siya, yun nga ba, hihingi rin akong advice kung nagawa. Pero kausapin ko po si Mayor Ino. Oh. Kasi nung huli pong nag-re-request kami sa national government, ang sinasabi, wag muna kayong maglagay nito, wag muna kayong maglagay niyan. In fact, pati sa Falgo, pagdating doon sa Falgo, walang item na drainage canals. Meron silang mga tawag solar lamps, meron silang kalsada, meron silang mga purchase for vehicles, pero pagdating sa drainage, wala. So, essentially, kung sakali pong papayag uli ang provincial government na makahingi uli ng tulong yung San Manuel, baka po pwedeng sa yung drainage iasa muna namin sa hingi sa provincial government dahil hindi naman nagkukulang yung provincial government ng tulong sa gusto ko pong ipaabot yung aming pasasalamat this year na bid out na po namin yung dinownload uli ninyo nila Governor Rodito na funding. Baka po sa mga susunod na taon puro drainage yung aming ihinging tulong dahil as of the moment hindi po kami makahingi sa national nung mga drainage. Noted. And meron pang isa recently susubukan po sana naming, actually andyan na eh, hindi na po namin nahintay. Meron po kasing NFA lot na dinonate yung bayan San Manuel sa NFA. Previous years pa, panahon pa, earlier than the late Mayor Abisamis pa po, yan, Vice. Tapos kasama dun sa aming kontrata ay kapag hindi nila na-develop yung portion nung lupa, ay pwede dapat bawiin ng LGU. Sinimulan po ni Mayor Abisamis noon yung communication sa kanila na binabawi na yung lupa. But for the longest time, wala pong nangyari. Sinubukan pong ituloy ni Mayor King nung kanyang term. Pero kung ano po yung sinasagot nila kay Mayor Abisamis noon, yun pa rin yung nangyari. So nung ako po ay naupo na, natali po yung aking kamay na kinausap ko naman po ng matino yung National Food Authority, pero dahil wala pa rin po nangyari, natali po yung aming kamay na nag-file na po kami ng kaso with RTC para subukang bawiin yung lupang ito. Pero napapatagal pa rin. We were trying to do that kasi I was expecting po na mapondohan itong dapat naming bagong community center nung in a year's time or 2 years time, pero hindi na umabot dahil nga nasa kaso, Vice. Ang tanong ko po, pwede ho bang humingi pa rin ng tulong ang local government unit sa EDF ng probinsya kung purchase of lot yung mangyayari? Kasi as of the moment, bumibili kami, pero sa liit po ng aming EDF, yung nabibili namin mga lupa, wala na dito sa highway kasi hindi na po namin ma-afford. Sobrang mahal yun. Kapag ganun po ba pwede? At kung baka yun po yung isang... Sige po, gawa na lang po kayo, Mayor, ng request. Tapos papaabot namin kay Governor Rodito Alban. Thank you, Vice. Thank you. Thank you. Well, with that, Vice, nais ko pong uli ipaabot yung pasasalamat ng bayan ng San Manuel sa inyo pong lahat. We are deeply honored na nagpunta ang Sangguniang Panlalawigan dito. Hindi ko man lang may ipaabot yung aking pagpapasalamat kay Speaker dahil sa sobrang pagod pang nakatulog po ata doon sa kwarto. Dalawin na lang natin siya mamaya. Sana hindi magselos yung mga ibang bayan na magmo-mobile session kung hindi makapunta si Speaker kasi na-timing lang naman talaga. Nagkasabay kami sa airplane kaya nakidnap natin siya. Pero sa probinsya, nagpapasalamat po kami, yearly umaabot yung tulong na malaki ng provincial government sa pamumuno ni Governor Rodito Albano. Tapos ganun din this year kay Speaker po, ibibid na yung aming magiging bagong MD
RRMO headquarters and Liga ng Barangay Office combined. Dahil nung minsan pong bumabagyo, umiikot si Speaker dito sa ating probinsya, nadalaw po siya na naman dito sa San Manuel nung araw na yon at medyo nasikipan po ata sa MDRRMO namin. Bigla na lang nagpunta na yung mga taga DPWH dahil meron daw po siyang binigay na pondo. So ibibid out na. Tapos na yung design at makikita po natin mamaya doon sa kung mabibigyan ng pagkakataong maipresenta yung aming parang video presentation na hinanda na pinipresenta po namin sa aming mga barangay kapag ang inyo pong lingkod at ang inyong LGU ay umiikot dun sa mga barangay assembly. So maraming salamat. You are always welcome dito po sa bayan ng San Manuel. Sana po pag nagkataon na tapos na yung aming community center, makabalik po kayo muli para maka-host kami ng mobile session. Maraming salamat. Maraming salamat, Apo Mayor. Siguro yung mga nabanggit na kanina ni Mayor, may tip na siya sa atin na imbitahan ang ating mahal na speaker para makita yung mga problema. Para nang sa ganon, dumating kagad ang DPWH at ma-program na agad. Anyway, meron po atang presentation. Bayan ng San Manuel. Sa simpleng hangarin na makapaglingkod ng tapat at maayos, patuloy na nagsisikap ang bayan ng San Manuel na maghatid ng mga programang tunay na kapakipakinabang sa mamamayan sa pangunguna at inisyatibo ni Mayor Dondon D. Ibinabahagi namin ang ilan sa mga best practices, proyekto, programa at aktibidad na naisakatuparan, mga hakbang na bunga ng sama-samang pagkilos, malasakit at pakikipagtulungan ng bawat isa. Kabilang sa mga pangunahing inisyatibo ng lokal na pamahalaan ang Annual Financial Assistance to All Barangays for Infrastructure Development Projects na naglalayong bigyan ng pondo ang mga barangay bilang tulong para sa implementasyon ng mga proyektong nais nilang isakatuparan na makatutulong sa ikagagaan ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa larangan ng enerhiya at sustainability, ipinagmamalaki ng San Manuel bilang kauna-unahang LGU na naaprubahan ng ERC para sa net metering system na may 75 kilowatt solar energized grid-type solar panels sa municipal building. Gayon din ang mga pangunahing gusali sa compound ng LGU San Manuel. 10 kilowatts grid-type solar panels in its PNP station. 7 kilowatts grid-type solar panels in the Legislative Building. 8 kilowatts hybrid-type solar panels in the MDRRM building. 16 kilowatts hybrid-type solar panels in the Rural Health Unit building. Upang matiyak ang kahandaan sa anumang sakuna, naitatag ang backup electric powerhouse na may 150 kilovolt amperes generator sa municipal compound ng San Manuel. Liban pa rito ang tatlong 12 kilovolt amperes backup portable generator sets para sa PNP, BFP at Rescue Building. Naipamahagi ng lokal na pamahalaan ng San Manuel ang 12 kilovolt amperes portable generator sets sa lahat ng barangay upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, lalo na sa panahon ng kalamidad at mga emergency. Ang inisyatibong ito ay nagpapalakas sa kahandaan at kakayahan ng bawat barangay na maghatid ng serbisyo sa kanilang komunidad. Naitatag ang rainwater collector sa municipal building bilang bahagi ng advokasya ng lokal na pamahalaan sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan nito, nagagamit ng tubig ulan para sa iba't ibang pangangailangan na nakatutulong sa pagtitipid ng tubig at pagsusulong ng sustainable na pamamahala ng likas na yaman. Sa sektor ng kabataan at komunidad, naitatag ang Teen Center bilang ligtas na espasyo para sa kabataan, isang lugar para sa pagkatuto, paggabay at paghubog ng kanilang kakayahan,
Layunin nitong suportahan ang kanilang pag-unlad at aktibong pakikilahok sa komunidad. Pinalakas ng lokal na pamahalaan ng San Manuel ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng Agriculture Facility Building na sumusuporta sa mga magsasaka. Dito rin matatagpuan ang opisina ng Municipal Agriculture Office na nagsisilbing sentro ng mga programa at serbisyong pang-agrikultura para sa komunidad. Kasabay nito ang pagpapatupad ng Small Water Impounding Project sa Eden sa tulong ng Department of Agriculture upang makatulong sa sapat na supply ng tubig at higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa komunidad. Naipatayo ang fire station ng bayan ng San Manuel na patuloy ang pagdami ng mga bagong BFP personnel, 3 fire trucks at ambulansya upang mas mapalakas ang kakayahan sa mabilis na pagtugon sa sunog at iba pang emergency. Layunin nitong masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng bawat mamamayan. Pinahusay ng lokal na pamahalaan ng San Manuel ang kakayahan sa serbisyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng heavy equipment tulad ng backhoe, garbage truck, dump truck at crawler na ginagamit sa mga proyektong pang-imprastruktura, waste management at mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Pinalakas ng lokal na pamahalaan ng San Manuel ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng paglalaan ng medical equipment sa mga health facilities upang masigurong maibigay ang mabilis, maayos at dekalidad na pangangalaga sa bawat mamamayan. Sa inisyatibo ni Mayor Don D, na itatag ang iba't ibang income-generating projects na naglalayong pataasin ang antas ng ekonomiya ng bayan ng San Manuel. Naitatag ang 3 portable water systems na pinapatakbo ng LGU. Nagsimula ito sa sentro ng Santa Cruz, sumunod sa Sitio Turod, at ngayong taon ay naipatupad na rin sa Asinan. Kritikal ang proyektong ito dahil nagbibigay ito ng malinis at maaasahang tubig na pundasyon ng kalusugan, kaayusan at mas maunlad na pamumuhay para sa bawat pamilya sa komunidad. Naipagawa rin ang mga bagong rental stalls at kiosks sa public market na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na negosyante at mamamayan na magkaroon ng sariling kabuhayan. Mahalagang hakbang ito sa pagpapalago ng ekonomiya at suporta sa lokal na negosyo. Itinatag ang San Manuel Pasalubong Center, One Town, One Product, bilang sentro para sa mga lokal na produkto at souvenir ng San Manuel. Makabuluhan ng proyektong ito dahil pinapalakas nito ang turismo, sinusuportahan ng lokal na negosyo, at nagbibigay ng karagdagang kabuhayan sa mga mamamayan. Naitatag rin ang Sports Recreation Hub na naglalaman ng kauna-unahang LGU-operated pickleball court sa bayan. Kapaki-pakinabang ang proyektong ito dahil nagbibigay ito ng ligtas at maayos na lugar para sa pisikal na aktibidad, pampalakas ng kalusugan at pagtutulungan ng komunidad sa sports at recreation. LGU-owned sanitary landfill na may material recovery facility. Bukod sa maayos na pamamahala ng basura at pangangalaga sa kalikasan, nagsisilbi rin itong income-generating project ng bayan dahil may mga karatig na munisipalidad na may kasunduan upang magbayad at magtapon ng kanilang basura sa San Manuel SLF. Pagpapatayo ng San Manuel New Public and Memorial Cemetery upang magbigay ng maayos, ligtas at marangal na himlayan para sa mga yumaong mahal sa buhay. Layunin ng proyektong ito na matugunan ang lumalaking pangangailangan ng komunidad habang pinananatili ang kaayusan at dignidad sa serbisyong pampubliko. Ang mga income-generating projects ng San Manuel ay patuloy na nagpapalakas ng lokal na ekonomiya, lumilikha ng kabuhayan, nagpapataas ng kita at nagtataguyod ng mas maunlad na kinabukasan para sa bawat San Manuelenyo. Sa patuloy na pagpapaunlad ng infrastruktura at progreso,
bunga ng aktibong inisyatibo at pakikipag-ugnayan ng ating local chief executive na isa katuparan ng iba't ibang proyektong pang-imprastruktura sa tulong ng DBM FALGU-funded projects, provincial government-funded projects, DAR at DPWH-supported projects under General Appropriations Act. Kabilang dito ang mga farm-to-market roads, local roads, drainage systems, evacuation centers, community centers at pagpapabuti ng public market. FALGU-funded projects, Barangay Pisang FMR, Barangay Sandiat West Local Road, Barangay District 4 Local Road. Provincial funded projects, Barangay Nueva Era FMR, Barangay Karanyogan FMR, Barangay Agliam FMR, Barangay Sandiat West FMR, Barangay District 3 Local Road. DAR funded project, Villa Cayaban Barangay Santa Cruz FMR, DPWH funded project, 2023 to 2024 implemented projects, Santa Cruz Asinan Road, Babanwang Local Road, Cabaritan Local Road, District 1 Local Road, District 2 Local Road, Nueva Era Local Road, Drainage Canal at District 3, New Public Market Stalls, Multipurpose Building, Evacuation Center at Barangay Eden, Multipurpose Building, Evacuation Center at Barangay Nueva Era, Multipurpose Building. 2024 to 2025 implemented projects, Eden Local Road, Malalinta Local Road, San Francisco Local Road, Sandiat Central Local Road, Sandiat East Local Road, Mararigue Local Road, Community Center and Barangay Hall of Nueva Era, Community Center of Barangay Pisang, New Community Center of San Manuel. Patuloy pa rin ang pagkalap ng mga proyektong tutugon sa pangangailangan ng San Manuelenyo hanggang kasalukuyan na naglalayong mapabuti ang konektibidad, kaligtasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Ngayong taon, inaasahan pa ang mga bagong proyekto tulad ng Command Center, pagsasaayos ng wet and dry section ng pampublikong palengke, karagdagang multipurpose buildings, at iba pang pagpapaunlad sa infrastruktura ng bayan tulad ng road concreting and drainage canal line system. Patuloy ding ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng San Manuel ang iba't ibang programa at aktibidad upang matugunan ang pangangailangang panlipunan ng mamamayan. Kabilang dito ang Special Program for the Employment of Students or SPES, Educational Assistance, suporta sa daycare centers, iba't ibang livelihood programs, at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS na nagbibigay ng agarang tulong sa mga mamamayang nangangailangan lalo na sa panahon ng kagipitan. Sa larangan ng kalusugan, tuloy-tuloy ang alokasyon para sa mga gamot at serbisyong pangkalusugan, kabilang ang family planning commodities, medical missions, bloodletting activities, dental health programs, at mga kampanya tulad ng HIV awareness at breast cancer awareness. Isinusulong din ang mga programang Safe Motherhood at Proper Nutrition. Gayon din ang mga hakbang sa sanidad tulad ng bacteriological water analysis at konstruksyon ng septic tanks. Kabilang din ang mga flagship programs ng lokal na pamahalaan tulad ng Puro Kalusugan, World TB Day, Health Caravan, Rabies Awareness Month Activities, at Heart Month Challenge na naglalayong mapalawak ang kamalayan at serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng San Manuel Rural Health Unit, patuloy na naibibigay ang mga serbisyo tulad ng consultation, laboratory services, dental care, TB dots, lying-in services, Animal Bite Treatment Center o ABTC,
PhilHealth Yakap Provider, PhilHealth Gamot Accredited Services, National Immunization Program o bakuna, at mga serbisyong pangsanidad. Sa edukasyon, patuloy ang suporta sa mga mag-aaral, kabilang ang pagbibigay ng libreng birth certificates para sa mga daycare pupils upang matiyak ang kanilang legal na pagkakakilanlan. Sa usaping inklusibo, patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa LGBTQ community sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo at pagsuporta sa kanilang mga programa at inisyatiba. Kasama rin sa mga aktibidad ang pagdiriwang ng Women's Month bilang pagkilala sa kakayahan at mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan. At ang Kasalang Bayan bilang bahagi ng pagpapalakas ng institusyon ng pamilya at pagbibigay ng legal na pagkilala sa mga mag-asawa. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Don D, patuloy na kinikilala ang bayan ng San Manuel sa iba't ibang larangan ng mahusay na pamamahala. Kabilang dito ang pagkakamit ng National Anti-Drug Abuse Council Awards mula 2022 hanggang 2024 at ang 2025 High Functional Anti-Drug Abuse Council Performance Audit. Kinilala rin ang bayan bilang Seal of Child-Friendly Local Governance Passer mula 2022 hanggang 2025. Gayon din ang Gawad Kalasag Seal of Full Compliance para sa local DRRM Council and Offices sa ika-23 at ika-24 na taon. Napanatili rin ang Good Financial Housekeeping Compliance mula 2022 hanggang 2024 at pinarangalan ng Freedom of Information Award noong 2025 kasama ang pagkamit ng 2025 second place sa municipal category sa Localizing the Population and Development Agenda. Higit sa lahat, ipinagmamalaki ng San Manuel ang back-to-back Seal of Good Local Governance noong 2023 at 2024. Patunay ng patuloy na pagsusumikap para sa tapat, mahusay at inklusibong pamamahala. Mula sa mga parangal sa good governance, kalusugan, kabataan, at disaster preparedness, ipinapakita ng San Manuel ang dedikasyon nito sa tapat, maayos at inklusibong paglilingkod. Ngunit higit pa sa mga parangal, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang patuloy na pag-unlad ng komunidad at ang mas maayos na kalidad ng buhay mula sa pagiging 4th class municipality. Ngayon ay isa ng 2nd class municipality na nakamit mula sa sariling lokal na kita. Isang patunay ng masinop, episyente at mahusay na pamamahala ng pondo ng bayan. Layunin ng pamahalaang bayan ng San Manuel, ang patuloy na paglilingkod, patuloy na pagsusumikap, at patuloy na paglalaan ng malasakit para sa bawat San Manuelenyo to live in unparalleled and progressive municipality. San Manuel will continue to move forward. Okay, honorable floor leader is recognized. Your Honor, with the conclusion of the public consultation, I move that the session be resumed and the plenary rules be restored. There is a motion for the resumption of the session and the restoration of the plenary rules. Any second po? Second. Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Session is resumed and plenary rules restored. Your Honor, there being no other business in the agenda, I now move that the session be adjourned. There is a motion for adjournment. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion having been duly seconded and there being no objections, this session is hereby adjourned. Picture taking